Si Jill Heinert, kilalang cave diver sa mundo, ay malapit nang gumawa ng kasaysayan sa pagsisid sa pinakamalaking iceberg sa mundo sa Antarctica. May nakakatakot na nangyari, na-trap siya sa nagyelong libingan. Ito ang kanyang totoong kwento. Ang mga kuweba ay nabubuo kapag hinuhubog ng tubig ang limestone sa paglipas ng panahon. Nangyayari rin ito sa yelo at malalaking tipak sa karagatan. Ngunit ang mga kuweba sa yelo at kuweba sa limestone ay may mahahalagang pagkakaiba. Bawat isa ay may kanya-kanyang hamon. Malapit nang maranasan ni Jill Heinert ito. Nakatayo siya sa gilid ng nagyelong dagat, mabilis ang tibok ng puso at kaharap ang dambuhalang sinaunang tipak ng yelo. Pumunta siya sa liblib na sulok ng Antarctica para maging unang mag-explore ng mga misteryosong kuweba rito. Huminga na malalim si Jill ng malamig at preskong hangin ng polar. Pinatatag niya ang kanyang loob. Mapanganib ang pagsisid, ngunit ang tukso ng hindi alam ang nagtulak sa kanya pasulong. Ginugol niya ang buhay niya sa paghahanda para sa sandaling ito. Bata pa lang si Jill sa Canada, humanga na siya sa mga hiwagang nasa ilalim ng alon. Sa rurok ng kanyang karera bilang underwater explorer, malapit nang gumawa ng kasaysayan si Jill. Sanay niyang isinuot ang wetsuit at paulit-ulit sinuri ang kagamitan. Ang kanyang mga kasamang diver na sina Wes at Paul ay naghanda rin sa kanyang tabi. Ramdam na ramdam ang kanilang pananabik. Tinitigan niya ng may pagmamahal si Wes, ang mentor niya, at si Paul, ang asawa niya. Magkasama nilang haharapin ang nagyeyelong kailaliman ng iceberg. Sa huling paghinga, bumaba si Jill mula sa Zodiac at sumisid sa dilim. Binalot siya ng malamig na tubig, parang ninanakaw ang kanyang hininga. Ginamit niya lahat ng karanasan para hindi magpanik. Pinakamalamig itong dive niya, pero kailangang manatili siyang kalmado at kontrolado. Sa tabi niya, sina Wes at Paul ay sumisid din sa Black Sea. Pinagmasdan niya sila ng mabuti, napansin kung paano sila nahirapan laban sa matinding lamig. Pinasok agad ng tubig ang kanilang mga suit sa loob ng ilang sandali. Sa dami ng dive sa kanyang matagumpay na karera, ito ang pinakamatindi at hindi niya alam na magdudulot ito ng sakuna. Maagang namulat ang kuryosidad ni Jill. Ipinanganak sa Toronto, Canada, puno ng paggalugat at pagkataka ang kanyang pagkabata. Tuwing linggo ng gabi, pinapanood niya ang mga dokumentaryo sa ilalim ng dagat ni Jacques Cousteau, lubos na nabighani. Habang gustong maging prinsesa o popstar ang iba, si Jill ay nangangarap tuklasin ang mga misteryo sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Sa paaralan, hinahanggaan ni Jill ang mga kwento ni Marco Polo, Columbus at Armstrong. Ang kanilang tapang sa pagtuklas ng bago ay labis na nakaapekto sa kanya. Gusto niyang tuklasin ang mga tagong lugar na puno ng lihim. Habang namangha ang mundo sa Apollo missions, lalo ring humanga si Jill. Nakiusap siya sa magulang na maging astronaut, ngunit mahinahon nilang pinayapa ang kanyang ambisyon. Hindi opsyon para sa mga babaeng Canadian ang paglalakbay sa kalawakan noong dekada 60, pero nakahanap ng inspirasyon si Jill sa kanyang paligid. Sumali siya sa Girl Guides of Canada kung saan naging huwaran ng lakas at kumpiyansa ang mga babaeng tagapayo. Ipinakita nila kay Jill na kayaring maging matapang na manlalakbay ang babae. Nag-aral si Jill ng Visual Communication sa York University at natutunan ang mga kasanayang makakatulong sa pagdodokumento ng mga nais niyang matuklasan. Pagkatapos magtapos, nantayo si Jill ng graphic design at advertising firm. Kumita siya, pero hindi talaga niya gusto ito. Tuwing weekend, lumalabas si Jill ng lungsod para sumisid sa malamig na Lake Huron. Ang tahimik na ilalim ng alon ang tumutugon sa kanyang uhaw sa paglalakbay at pagtuklas. Hinangad ni Jill na ilan ng buong oras niya sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat. Sa edad na 26 nagsawa siya sa trabaho at nagpasya siyang sumubok ng bago. Ibinenta niya ang kumpanya at lumipat sa Cayman Islands para magtrabaho sa dive lodge. Doon, 1,000 pagsisid ang nagpatibay sa kanyang bukasyon at natagpuan niya ang layunin. Sa bagong buhay sa ilalim ng dagat, hinarap ni Jill ang mga bagong hamon. Mundo pa rin ng mga lalaki ang diving at bihira ang mga baguhan. Madalas siyang nag-iisang babae sa ekspedisyon at laging kailangang patunayan ang sarili dahil minamaliit ng mga lalaking diver ang kanyang kakayahan at teknikal na kaalaman. Ang mga nakaugat na pananaw ay laging humahadlang sa kanya. Habang sinusubukan niyang makuha ang cave diving certification, isang mahalagang yugto, muntik ng hadlangan ng seksismo ang kanyang mga mitiin. Nang sumali siya sa advanced na technical na kurso, nakita niyang lantaran siyang pinagdududahan ng mga instruktor kung kwalipikado siya. Kumulo ang dugo ni Jill dahil napilitan siyang tapusin ang mga walang saysay na remedial skills para lang makapanatili. Kalaunan, bilang nag-iisang babae sa elite na cave diving conference, matindi niyang naramdaman ang pagkailang sa mundong ito ng mga lalaki.
Nilalandi siya ng mga instruktor at kinukuwestiyon ng mga lalaking diver ang kanyang karapatan at kwalifikasyon, pero hinarap niya ito ng may dignidad. At nang humingi si Jill ng espesyal na pagsasanay mula sa kanyang iniidolo, ang alamat na cave diver na si Sheik Exley, direkta niyang kinanggihan ang kanyang kahilingan. Naniniwala siyang masyadong delikado ang cave diving para sa mga babae. Noong mga unang araw na yon, kinailangan labanan ni Jill hindi lang ang mga mapanganib na kuweba, kundi pati na rin ang pangkaraniwang pagkamachismo ng isang saradong samahan ng mga lalaki. Hindi siya sumuko at noong 2001, kinilala si Jill Heinerth bilang isa sa mga pinakamahusay na maninisid sa kuweba sa mundo. Dahil sabik siya sa mga bagong hangganan, nakatuwa ng kanyang ambisyon sa pinakailalim ng mundo, sa mahiwagang mga kuweba ng yelo sa Antarctica. Sa kanyang malawak na imahinasyon, naisip ni Jill kung may matatag na kuweba sa ilalim ng malalaking yelo na hindi pa natutuklasan. Kaunti lang ang alam sa ilalim ng dagat ng Antarctica. Ang mga dagat dito ay sobrang lamig at mapanganib, kayang pumatay agad ang hindi handa. Ilan lang sa matatapang na siyentipiko at militar ang nagtangkang sumisid sa kontinente. Parang katang-isip at delikado ang pagsisid sa kuweba ron. Si Jill lang ang naniwalang posible ito. Tinanggihan ng lahat ng siyentipiko ang mungkahi niya, lalo na ang mga polar researcher na agad itinakwil ang ideya. Sa komunidad ng divers, tinawag na katawa-tawa at halos pagpapakamatay ang mga plano niya. Sabi nila, imposibleng may kuweba sa yelo ng Antarctica, pero hindi na tinag si Jill. Matatag ang kumpiyansa niya sa ideya. Ang iceberg sa Antarctica ay iba sa polar ice sheets na hindi gumagalaw. Dahil sa malalakas na agos, nabibiyak at umiikot na parang mabagal na roller coaster ang malalaking iceberg. Kung ang natunaw na tubig ay kayang humubog ng kuweba sa apog sa mahabang panahon, naisip ni Jill, tiyak na kaya rin itong bumuo ng mga nakatagong puwang sa loob ng natutunaw na malalaking iceberg. Tanong na lang kung makikita ang tamang iceberg. Noong unang bahagi ng taong 2000, nagkaroon ng pagkakataon si Jill. Isang napakalaking iceberg BB-15 ang humiwalay sa Ross Ice Shelf, isang yelong mas malaki pa sa Jamaica. Ito ang pinakamalaking iceberg sa kasaysayan. Alam agad ni Jill na ito ang kanyang tadhana at matagal na niyang hinintay na pagkakataon. Sa loob ng malailong labirinto ng BB-15, may tagong na gilong mundo na di pa nakita ng tao. Kung may malalaking kuweba sa Antarctica, sigurado siyang nasa BB-15 ito. Dahil walang ebidensya, halos imposibleng kumbinsihin ang National Geographic na pondohan ang napakapeligrosong ekspedisyon na ito. Alam niyang kailangan nila ng kamangha-mangha mga kuha ng video para lang magkaroon ng pagkakataon. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Wes Kyles at magkasama silang bumuo ng plano. Gagawin nila ang matapang na sugal at sila mismo ang pupundo sa maliit na reconnaissance mission sa iceberg based lang sa tiwala. Kapag napatunayan ang teorya nila at makakuha sila ng mga nakamamanghang larawan ng mga biring kuweba ng Antarctica, mapipilit ang suportahan sila ng Nat Geo. Iniwan ni na Jill, Wes at 7 pa ang ginhawa ng sibilisasyon at naglakbay sa pinakailalim ng mundo. Paglapit ng barko sa BB-15, matapos ang 12 araw ng paglalayag, nakita ni Jill ang napakalaking yelo sa itaas nila at napaluha sa emosyon. Lahat ng taon ng pangarap at plano ay nauwi sa sandaling ito. Sa ilalim ng yelo, naroon ang lihim na mundong itinaya niya ang lahat upang makita. Hindi na siya maaaring mabigo ngayon. Dumausdos ang zodiac sa tabi ng matatarik na bangin ng yelong, parang bundok ng Alps sa ibabaw nila. Sinuri ni Jill ang makinis na harapan, hinahanap ang anumang bitap o siwang na maaari magdala pababa sa mga nakatagong kailaliman ng BB-15. Kung mali ang matapang na palagay ni Jill, matatapos na agad ang kanilang ekspedisyon bago pa man ito magsimula. Doon, napansin ni Jill ang isang siwang na mukhang magandang pasukan na malalim ang hiwa sa yelo. Kinakabahan silang pumasok sa makitit na lagusan gamit ang motor at halos hindi na makahinga si Jill habang lumalapit ang mga pader. Ito na ang sandali ng katotohanan. Kung may kamangha-manghang mga kuweba ng yelo dito, dito ang magiging pasukan nila. Binigyan niya sina Wes at Paul ng isa na nakapagpapalakas loob na ngiti pero kinakabahan siya. Kayang pumatay ng napakalamig na tubig sa loob ng ilang minuto at sa matinding polar na lugar na ito, manipis lang ang hangganan ng buhay at kamatayan. Kung aatras sila ngayon, masasayang ang kanilang mahabang paglalakbay. Pinilit niyang patahimikin ang mga pagdududa sa isip niya. Malayo na sila para umatras. Kabada si Jill, hindi para sa sarili kundi para kina Wes at sa asawang si Paul. Kahit magaling silang diver, ito ang una nilang ice dive at pinakamalamig na naranasan. Hindi pa nila alam ang iceberg na ito, kaya ice cruise ang gagamitin sa halip na itali ang lubid sa bato. Pagpasok pa lang nila sa tubig, tuluyang napuno ng tubig ang suit ni Wes.
Matapos ang 1 minutong kuha na nauwi sa kapahamakan, kinailangan ng crew hilahin siya pabalik sa bangka at muntik na siyang hindi maligtas. Dali siyang dinala sa loob para painitin. Masama ang simula. Pagkatapos ng muntikang insidente kay Wes, sumisid ulit sina Jill at Paul. Parang libong patalimang dagat kaya napalakas ang paghinga niya at muntik mawala ng hangin. Mabilis na pumasok ang nagiyilong tubig sa suit niya. Lumubog sila, mabilis na nawala ang liwanag sa itaas. Pagdating sa 130 talampakan sa ilalim ng dagat, bumukas ang lagusan sa kakaibang mundo. Napatigil ang tibok ng puso ni Jill habang iniikot ang ilaw sa tagong tanawin. Kumakaway ang mga filter feeder sa agos. Kumakapit sa pader ang mga Christmas tree worm na parang hiyas. Hitik sa buhay ang paraisong ito sa ilalim ng tubig. Napansin ni Jill ang malaking butas sa gitna ng yelo. Nanginghinig siya sa pananabik at lumangoy papasok. Nagpatuloy ang lagusan sa nagyayelong dilim. Biglang bumukas ito sa malaking silid na may kisame na kumikislap sa asul na liwanag. Tumalan sa tuwa si Jill. Ito na ang unang kuweba ng yelo sa Antarctica. Totoo ito at kamangha-mangha. Gusto niyang isigaw ang pananabik sa hangin at namnamin ang sandaling ito magpakailanman. Pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang gambalain ang dalisay na lugar. Sila ang unang nakapasok sa sagradong yelo at siya'y namangha. Habang lumalalim sila, biglang bumagsak mula sa bitak sa itaas ang mga spider lobster isopod. Pagkatapos nilang alisin ang mga ito, nagpatuloy sila sa madilim na lagusan. Nakakakilabot ang pag-umol at putok ng yelo sa sahig ng dagat. Nabagabag sila sa pabago-bago nitong kilos kahit may kakaiba itong ganda. Biglang nakaramdam si Jill ng malakas na pagyanig, pero nang tumingin siya, ayos naman lahat. Nagpatuloy silang maggalugad. Pagbalik nila, napansin nilang may sakuna. Nagsara na ang makitid na daanan pabalik dahil sa bumagsak na malalaking tipak ng yelo, ikinabigla ni Jill. Sumiklab ang takot sa loob niya, ngunit pinilit niyang pigilan ito. Ang ingay kanina ay ang pagguho ng pasukan. Para nais ng kuweba na ikulong sila sa malamig na kailaliman, mistulang nagyelong libingan. Mabilis na inikot ni Jill ang tingin sa mga pader ng yelo sa gitna ng matinding takot. Kailangan nilang makahanap ng paraang palabas. Ang matakot ay magdudulot lang ng sunod-sunod na maling desisyon. Kailangan niyang manatiling kalmado. Sa awa ng Diyos, napansin niya ang isang makitid na siwang sa pagitan ng magagaspang ng tipak ng yelo. Isa-isa silang sumiksik at sumipa papasok sa masikip na lagusan. Parang napakatagal nang lumipas at sa 20 talampakan sa ilalim, nakita ni Jill sina Wes at ang grupo na nagdiriwang sa itaas. Maya-maya nalaman nilang may tipak ng yelo na humarang sa kuweba. Napakalaki ng alon nito na muntik na magpataob sa mga sakay ng Zodiac. Hindi tiyak kung ligtas ang galawa, umasa na lang sila sa gitna ng trahedya. Bilang profesional, nanatiling positibo si Jill sa muling pagsisid na araw na yun. Masanay na sila sa mga hamon ng iceberg at may ilang pagunlad na silang nagawa kahit hindi pa ito lubos na napag-aaralan. Muling sumisid si Jill sa iceberg at nakita niyang matatag ang bungad ng kuweba. Sa loob, napansin niya ang isang maliit na agos na bago sa kanya. Lumakas ito ng dahan-dahan tapos biglang rumagasa ng malakas. Ipinasok niya ang kamay sa sahig ng dagat para hindi matangay at umiikot siya sa hawak niya. Ang tunaw na tubig mula sa iceberg ang nagdudulot ng mapanganib na agos na palakas ng palakas. Kailangan nilang umalis bago sila mahigop papaloob ng mas malalim. Pero kahit anong lakas ng pagsipa nila papunta sa labasan, halos hindi sila umusad laban sa agos. Parang nahuli sa malakas na hila ng agos sa dagat, muling hinigop ng iceberg sila na ayaw silang pakawalan. Nakita nila ang mahinang asul na ilaw, hudyat ng labasan, kaya sumugal silang magpadala sa agos at matangay ng tila walang katapusan. Sa huli, nakalabas sila sa ligtas na lugar, ngunit agad sumunod ang sakuna pagkatapos ng tagumpay. Pag-ahon nila sa gitna ng bukiring, may malalaking tipak ng yelo. Nawala sa paningin ang bangka. Kung hindi sila matagpuan agad, mamamatay sila sa lamig sa ilang minuto. Habang lumulutang sa tubig, naramdaman ni Jill na maliit siyang tuldok, laruan ng tadhana. Pinipipilan niya ang panghinginig ng ngipin, ngunit bumababa na ang temperatura niya dahil sa hypothermia. Hanggang kailan nila titiisin ang matinding lamig? Kaunting proteksyon lang ang bigay ng neutral buoyancy suit, ilang minutong dagdag lang. Kung tatagal pa sila rito, sigurado na ang kanilang kapahamakan. Pagkatapos ay dumating ang pinagpalang kaligtasan. Inihatid ng hangin, narinig ang malalayong sigaw ni Wes, kasunod ang ugong ng motor ng Zodiac. Ligtas na sila. Halos hindi na makakapit si Jill sa hagdan dahil sa lamig ng kanyang mga kamay, masyado nang manhid ang kanyang mga braso at binti para makaramdam ng kahit ano maliban sa ginhawa. Kahit muntik nang mamatay, nagpasya pa rin silang gumawa ng isang huling pagsisid para sulitin ang pagkakataon. Si Wes na magaling na ay iginiit na kunan ng larawan ang mga kuweba gamit ang kanyang pinakamagandang kamera.
Sa tipak ng yelo, bumilis bigla ang agos na muntik silang mapahamak. Si Jill ang namuno palabas habang naiwan si Wes sa likod. Sumigaw siya ng tulong para sa kamera niya kaya nagalit si Jill. Walang silbi ang kamera kung mamamatay sila. Pagkatapos ng laban sa malakas na agos, nakaligtas sila ngunit sinalubong ulit ng bagong sakuna. Pinigil sila ng agos ng natutunaw na yelo at hindi makagalaw sa sahig ng bitak na 100 at 30 talampakan ang lalim. Mabilis na naghanap si Jill ng mahahawakan sa madulas na mga pader. Naalala niya ang maliliit na butas sa yelo na iniwan ng mga isda. Ipinasok niya ang nagyelong daliri roon, ginawang hawakan sa mahirap na pag-akyat. Matapos ang halos 3 oras, nakalabas sila. Kulay abo at walang buhay ang kamay ni Jill, pero bahagya nilang napagtagumpayan ang mapanganib nilang sugal. 2 oras matapos makabawi mula sa impyernong iyon, naghanda silang sumisid muli sa huling pagkakataon. Habang pinaplano nila ang susunod na pagsubok, biglang umalingaw-ngaw ang mga sigaw mula sa deck. Sa takot, napanood nila ang kanilang mundo sa kuweba na kumislot at dumuho sa harap ng kanilang mga mata. Ang ilong kasing laki ng Jamaica ay lumubog sa harap nila at nalibing sa tubig. Kung nasa loob pa sila, wala na silang takas. Sa huli, sila lang ang unang at huling nakakita sa loob ng napakalaking tipak ng yelo. Bagamat muntik na silang kunin ng mapang-akit, ngunit nakamamatay na Antarctica, nakalusot silang walang pinsala, pero sa isang hiblang pagitan lang. Sa kabutihang palad, nakakuha sila ng sapat na mga kuha sa loob ng mga kuweba na kalaunan ay ginawang dokumentaryo na pinamagatang Ice Island. Nadaig ni Jill ang maraming pagsubok bilang isang babae sa larangan ng diving at ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamagagaling sa buong mundo. Ang kanyang mapanganib na pagsisid sa iceberg ang nananatiling pinakamataas na tagumpay sa kanyang makulay na karera. Bagamat isang kilalang tagapagsaliksik ng karagatan, sa pagninilay niya sa kanyang malamig na karanasang muntik ng ikamatay, may isang aral siyang nakuha na hindi niya malilimutan. Ang lamig ay may awa lamang para sa mga maingat. Walang pangalawang pagkakataon para sa mga nakakalimot sa mabagsik na katotohanan ito. Ilang taon matapos ang unang paglalakbay niya sa BB-15, patuloy siyang tinatawag pabalik ng Antarctica. Pinamunahan niya ang mga ekspedisyon ng National Geographic para idokumento ang mga hiwagang nakatago sa ilalim ng yelo. Isang kamangha-manghang larawan ang natira sa kanyang isipan, isang kakaibang buhay na parang Venus flytrap nakatago sa kristal na pader ng yelo. Ano pa kayang lihim ang nakatago sa nagyelong kailaliman? Marami pang pagtataka ang kailangan tuklasin. Ang trabaho ni Jill ay nagbigay liwanag sa hindi nakikitang universo ng Antarctica at sa mga banta nitong kinakaharap mula sa pagbabago ng klima. Ipinakita niya ang makabagong agham sa mundo sa pamamagitan ng mga libro, pelikula at proyekto sa media. Sumulat sa kanya ng liham ang mga batang babae na na-inspire ng matapang na eksplorador na sumisid sa sukdulan ng mundo. Sa eksklusibong grupo ng technical na diver, si Jill ay kinikilalang tagapanguna. Hinarap niya ang pinakamapanganib na tubig at nanatiling matatag. Tinuring ng marami ang ekspedisyon niya sa BB-15 bilang Mount Everest na mga kauna-unahang tagumpay sa pagsisid. Masaya niyang tinulungan ang mga bagong divers, ipinapasa ang gabay na minsan din niyang hinanap. 2 dekada matapos ang kanyang makasaysayang misyon, ang BB-15 pa rin ang nag-iisang iceberg na kailanman ay ginalugad sa pagsisid sa kuweba. Ang kakaibang nagyelong mundo na ipinakita niya ay naiwan na lang sa alaala at bihirang naka-archive na footage. Sa pagbabalik ng mga ekspedisyon, nawala na ang iceberg sa malamig na kailaliman, ngunit nanatili ang pamana ni Jill. Pinatunayan niya na gamit ang determinasyon at imahinasyon, kayang abutin ang kahit anong lugar at naging inspirasyon siya sa maraming kababaihan na malampasan ang kanilang mga limitasyon. Hindi karaniwan ang landas ni Jill, ngunit hinikayat niya ang mga babae na huwag limitahan ang kanilang mga pangarap dahil lamang sa mga panlipunang hadlang. Manatiling matatag at huwag hayaang mangibabaw ang mga tinig ng pagdududa mula sa iba ayon sa kanya. Sa pamamagitan ng sigasig at tiyaga, magbubukas ang mga imposibleng mundo kapag kinakailangan mo ito. Naghihintay ang kailaliman para sa mga may sapat na tapang na sumisid.